Good morning ulit mga kaidoy. Mag-vlog ako tungkol sa pagkakaiba ng HPG, LTO at saka ng pulis. Ang malaki yung pagkakaiba kapag nag-checkpoint po. Kapag ang pulis po at saka HPG ang nag-checkpoint, ang kanilang pangunahing dahilan ay para sa seguridad. Ibig sabihin, maganda kapag sila nag-checkpoint. Kaya tayo ng mga motorista, kasi sila naman, pag alam naman nila na ang tao sobrang hirap, wasak-wasak na yung iyong sasakyan, ang tinitingnan na lang nila yung lisensya. Kasi ako ilang beses na ako na para ng HPG. Ilang beses na rin ako na para ng pulis. Nakita nila yung aking kulong-kulong na na sira-sira na at hindi na talaga marirehistro. Hindi na nila tinitingnan yun, pinapagbigyan na lang dahil alam naman kasi nila na yung sasakyan ko ay ginagamit ko pang hanap buhay. Kasi sa isang mahirap, sa ngayon kasi sa panahon natin ngayon, napakadali na lang magkamotor. Minsan may 3,000 ka, 5,000 ka, makakabili ka na ng sasakyan, makakabili ka na ng motor at luluwag, aalwa ng iyong paghahanap buhay. Madali ka makakarating sa malayo. Siguro naiintindihan ng HPG o di kaya ng mga pulis sa kapulisan natin kasi ang kanila talagang pangunahin na kaya sila nag-checkpoint ay para sa seguridad nating mga mamamayan. Nakikita naman siguro ng HPG na yung sasakyan hindi na marirehistro dahil luma na. Siguro pinagbibigyan na lang nila kasi ngayong alam nila na yung may-ari ng sasakyan ay ginagamit sa pangangalakal yung sasakyan, ginagamit sa pagtitinda, sa pagbibendors, ganun po. Kaya ang HPG at saka ang LTO kapag silang nag-checkpoint ay para sa seguridad natin. Kasi kung kung hindi para sa seguridad, halimbawa ito yung pulis mag-checkpoint, may mga reklamo na may hinahanap na tao, mag-checkpoint sila kasi baka matsimpuhan nila yung taong hinahanap sa pamamagitan ng pagsita sa mga sasakyan. Ibig sabihin, may dahilan kaya sila nag-checkpoint. Sa HPG naman, sa nakikita ko, ang kadalasan nilang checkpoint, yung mga malalaking sasakyan, yung mga truck, yung mga van, yung mga truck na mga malakas sumira ng kalsada. Dapat doon sila nakapokus. Ito naman, pagdating naman sa LTO, ang checkpoint ng LTO, kutong o di kaya negosyo. Halimbawa, katulad niyan, nakita nila yung sasakyan lumang-luma na. Paparahin nila. At alam naman talaga nila yun na walang rehistro. Ang gagawin nila, paparahin at sabihin nila na titingnan nila ang lisensya, hahanapin yung rehistro ng motor. Pagkatapos, pag walang rehistro, titikita nila at i-impound. Tapos, mumultahan nila ng napakalaking multa. Di ibig sabihin, negosyo. Isipin mo, kung ang bili mo ng motor mo ay 5,000 tas mumultahan ka ng 15,000, paano mo ngayon matutubos yung motor mo? Napaka mahal ng multa. Di ibig sabihin, negosyo. Napakatakaw talaga ng ngayon ng bagong LTO chip. Sobrang pataw nila, sobrang multa nila. Dapat tinitingnan nila sa isang tao kung dapat pag sila nakakahuli ng mga halimbawa ng mga sasakyan, kung gusto talaga nila na yung lahat ng sasakyan ay marehistro at wala na silang at hindi at makayanin ng tao dapat pag nahuli nila na walang rehistro ang isang sasakyan, dapat ito ay in-impound nila tapos wag nilang taasan ng multa. Kung magkano lang talaga ang pagrehistro, yun lang. Kaya para yung tao naman, hindi naman mahirapan na mairehistro, na makuha ang kanyang sasakyan para mairehistro. Mumultahan mo ng 15,000 yung taong vendors, taong nangangalakal, yung sasakyan niya mas mahal pa doon sa multa nyo. Paano niya makukuha yung marirehistro? Ngayon, pag di niya nakuha ang sasakyan, anong ginagawa nyo na nasa na sasakyan? Kasi kahit naman ako, yung sasakyan ko, pag minultahan mo ko ng 15,000 magkano lang bili ko dyan? 10,000 tapos lumang-luma na sa akin, tapos mumultahan mo ako ng 15,000, paano ko makukuha yan? Dapat, babaan nyo ang multa na para marehistro yung sasakyan. Para lahat ng mga lumang sasakyan na mga nakikita ninyo, marehistro lahat. Kung talagang gusto nyo.
Kaya nyo tinataasan ng multa dahil ang gusto nyo walang makapagrehistro. At ang gusto nyo, yung mga sasakyan hindi na matubos. Sa tingin ko, pinagkakakitaan nyo pa yata yung mga sasakyan dyan eh. Siguro sa dami ng hindi natutubos na minumultahan nyo ng 15,000, 12,000. Halimbawa, kung mahuli nyo, lumang sasakyan, kung magkano lang yung multa, kung magkano lang yan, dapat yun lang. Kaya para ako, katulad ko, halimbawa, mauobliga akong kunin kasi mura lang. Gagawa ko ng paraan. Kasi, nahuli, kailangan kong tubusin, irerehistro ko na yan. Kasi, kapag mababa ang multa, yung mga tao, yung mga nahuhuli nyo, ng mga lumang sasakyan, tutubusin pa nila yan at kanilang nang irerehistro yan. At kukunti na ang trabaho nyo. Hindi na sa LTO, mababawasan na yung mga empleyado. Kahit kapag nakarehistro na lahat ng sasakyan dahil nga sa mababang multa, alam nyo, sa totoo lang, hindi naman nakatulong yung mataas nyo na multa eh. Para mabawasan yung mga paglabag sa batas trapiko eh. Hindi. Lalong lumala ang problema. Kasi lalong hindi nagre-rehistro yung mga tao dahil sa taas ng multa kapag nahuli ninyo. Dapat, kung mahuli nyo yung tao, dapat multa. Huwag nyong gawing negosyo ang LTO. Ginagawa nyong negosyo eh. Negosyo na ang labas nyo dyan eh. Katakot-takot na pagpataw ng mga hindi naman sa multa na mababago ang solusyon. Babaan nyo ang multa, babaan nyo ang rehistro, tapos ngayon, kung talaga yung mga tao hindi pa rin sila magre-rehistro ng kanilang sasakyan pag sila nahuli, matitigas na talaga ang ulo noon. Ako ngayon, halimbawa ako, katulad ko, natikitan ako, driving unregistered, napakaluma na ng sasakyan ko. Biruin mo, tinagtanong ako magkano ang multa niyan, 15,000. Magkano lang bili ko ng aking sasakyan. Paano ngayon yan? Di ko nakukunin yung sasakyan ko. Nasaan ngayon yan? Nandyan sa LTO. Kapag hindi na tinubos, kakalakalin nyo. Nakata si kalakal, ipapatimbang nyo. O di kaya, ibibinta nyo uli. Ano nangyayari ngayon sa mga sasakyan na hindi natutubos dahil sa laki ng multa? Kaya yung LTO talaga at saka itong mga traffic enforcer, sobra. Negosyo talaga sa kanila. Puro pira ang iniisip. Gawa ng paraan. Ngayon may bago na naman silang batas na kailangan kapag bumili ng sasakyan, kailangan nakapangalan na sa'yo. Puro pahirap ang ginagawa nitong LTO nito sa mga mamayan at mahihirap. Wala namang problema sa mayayaman eh. Kasi yung inyong mga multa, kayang-kaya ng mga mayayaman yan. Ang mahirap itong mga kapawang vendors na hindi naman to pinapara ng HPG, hindi naman to pinapara ng mga pulis. Kung parahin man ito, hinahanapan lang ng lisensya. Dahil alam naman nila talaga na yung sasakyan, wala nang rehistro yan dahil lumang-luma na at hindi naman na marirehistro. Pero kayo ng mga LTO, kayo una pa ninyo pinapara itong mga lumang sasakyan na pinagkakakitaan nitong mga may hirap nating kababayan. Ngayon, minultahan nyo ng malaki. Paano na ngayon yung tao na wala ng hanap buhay? Multahan mo ng malaki. Dapat, kahit luma, marehistro, huwag nyo multahan ng malaki. Kung magkano lang talaga ang rehistro, yun lang dapat. Para yung mga sasakyan na pinag-iinitan nyo ng mga luma, marehistro lahat yan. At kapag narehistro na lahat yung mga sasakyan dahil sa murang multa, ito lang ang masasabi ko, magbabawas na kayo ng mga patabaing traffic enforcer dyan sa LTO. Pwede na niyong bawasan yan. Kasi hindi na ninyo kailangan mag-checkpoint ng mga motor eh, kasi mura ang registration. Kaya ako, sa totoo lang, ito ang sabi ko, ang ng mga pulis, seguridad pag sila, pulis at saka HPG ang nag-checkpoint. Pero kapag traffic enforcer at saka ang LTO, negosyo. Kundi kutong negosyo. Ito lang ang masasabi ko. Sana naman, babaan nyo naman ang multa sa mga kung mahuli ninyo, ipatas na lang ninyo ang multa, pababaan na lang ninyo para marehistro yung mga sasakyan, para hindi na kayo mahirapan na tapos kahit luma ng sasakyan, basta't hindi lang mausok, sana marehistro pa yan. Ganon. Kasi ang nangyayari, ginagawa nyong palabigasan itong mga maliliit na mga ginagawa nyong problema. Biruin mo yung isang taong vendor, so huliin mo, papatawan mo ng 15,000 na multa. Saan kukuha yung kawawang vendors na yan na hindi pa nga sumasapat sa pamilya niya yung kinikita niya? Ako,
Ngayon, kung bababaan mo yan, bababaan ng LTO yung multa niyan, hindi na nila gagawing negosyo, yung mga kawawang vendors na yan, makakapag-ipon yan. Halimbawa, ang registration ay 2.5 lang. Lahat-lahat nakasama na yung ano, hindi makakayanan ng isang mahirap na may-ari ng sasakyan para mairehistro ang kanyang sasakyan at para mabawasan na. Ngayon, kapag narehistro na lahat ng mga sasakyan, yung mga motor, kasi doon naman nakapokus ngayon ng LTO sa mga motor eh. Puro motor ang inaano eh. Aywan ko ba kung bakit puro motor. Di katulad sa HPG, yung mga dump truck, yung mga truck na doon sila sa mga national road. Yun ang inaano. Ang HPG, para yan sa seguridad natin kasi matagal na akong nagdra-drive, ilang beses na ako na sita ng HPG. Hinahanapan lang ako ng lisensya dahil alam naman nila na yung mga katulad namin na vendor, yung mga sasakyan namin, mga luma yan, hindi halos din yan marehistro. Hindi na nila itinatanong ang rehistro niyan. Sino ba naman tao mangangarnap ng lumang sasakyan? Kundi ba naman kayo mga ugok? Hindi na nila hinahanap ang rehistro niyan. Ang hinahanap na lang nila lisensya tapos minsan niya di na kami pinapara eh. Ang pinapara nila itong mga malalaking sasakyan, saka itong mga malalaking itong mga van. Kayo LTO kayo, puro motor ang tinitira nyo, puro kayo negosyo. Ang takaw ng chip nyo dyan ngayon sa LTO. Ngayon, may bago na naman kayong patakaran na panibago na naman na kalbaryo ng mga mahihirap. Kailan pag bumili ka ng sasakyan, kailan nakalipat ang pangalan sa'yo. Puro kayo pahirap. Puro pataas ng multa. Wala namang nangyayari hanggang ngayon. Marami pa rin naman paglabag sa batas trapiko. Kaya, ang masasabi ko sa LTO, kung ako sa inyo, payo ko sa inyo. Kung makakahuli kayo ng mga moto, yung mga kaukulong-kulong na sabihin na natin na mapapatawan nyo ng 15,000 to 14,000, 12,000, mag-isip-isip kayo kung di kayo mga tanga. Mag-isip-isip kayo kung matutubos papalapayan ng may-ari ng sasakyan. Ang bili na ng sasakyan ay 2,000, 3,000, 4,000. Tapos papatawan mo ng 12,000 to 15,000 na multa. Dapat, kung mahuli nyo, babaan nyo lang para mairehistro. Kasi ganito lang ang niyan. Irehistro nyo yan para legal na kayo. Ngayon, kung talagang ang tao may kulong-kulong na nga tapos wala pang lisensya, nagmamaniho, katigasan na ng ulo yan. Sa akin, gustong-gusto ko rin i-rehistro yung sasakyan ko. Ang problema, hindi naman yan marirehistro dahil luma na. Ang mahihirap, kayong mga LTO na mga patabain ng gobyerno, ang mahihirap, ang kaya lang nilang bilhin, mga luma na sasakyan. Yung mga pinagsabaan na may mga pera, ibibinta sa kanila 10,000, 5,000, 3,000 para may magamit sila sa paghahanap buhay nila. Ito kayo naman ng mga patabaing LTO, siya naman ang pinag-iinitan nyo. Kaya ako talaga, alam mo nung araw, ang tagal ko dyan sa EDSA, wala yan, hindi yan uso yung checkpoint. Walang mga checkpoint nung araw. Kasi dati akong conductor eh. Ang checkpoint ang nung araw ang mga enforcer nandoon sa mga traffic light, doon sila sa mga intersection nag-aabang ng mga lalabag sa batas. Kapag nakalabag ka lang sa batas trapiko, saka ka lang sisitahin. Ngayon pag gusto nila mag-checkpoint, mag-checkpoint sila. Nakatambay sila sa kanto, mag-uusap-usap. Checkpoint tayo. Diskarte tayo. Checkpoint na kaagad. Checkpoint ng checkpoint. Alam mo ba ang kakambal ng checkpoint? Dilihin siya. Dilihin siya yan ng LTO. Sobrang taas ng multa. Wala naman nagbabago sa kalsada. Marami pa rin naman lumalabag. Taasan mo man ang taasan ng multa. Maganda na lang kaya, babaan nyo na lang kaya para lahat ng sasakyan may rehistro na. Huwag nyong gawing negosyo ang LTO. Kasi yan, public service yan. Kung gusto nyo talaga doon lahat ng sasakyan marehistro, babaan nyo ang multa. At ako mismo, willing ako na i-rehistro yung sasakyan ko. Pero kung 15,000 na multa, 5,000, 10,000 bili ko sa motor, ang tagal na sa akin. Tapos 15,000, paano ko yun i-rehistro? Mas mahal pa sa pagbili ko. Kaya,
Noong araw kayo na mga LTO kayo, di ko kayo nakikita sa kalsada para magtingin kung may mga lumalabag sa batas trapiko. Nasa opisina kayo pag wala kayong gawa. Nandiyan kayo nagkwikwentuhan kung anong pinaggagawa nyo. Dapat kayo, nandoon kayo sa mga interseksyon, tumitingin kayo ng mga lumalabag sa batas trapiko. Hindi yung pag wala kayong checkpoint, nandoon kayo, nakatambay kayo sa opisina nyo, sa ano nyo. Pagka makaisip kayo mag-checkpoint, mag-checkpoint kayo. Tapos ang pag-iinitan nyo itong mga kawawang vendors na nakabili lang ng sasakyan para makamarating nila yung kanilang pupuntahan para sa pagtitinda. Bibihira sa vendors ang nakakabili ng ang mayroon sasakyan na bago. Karamihan ng nakikita nyo vendors at nangangalakal, puro ang sasakyan yan, puro mga patapon na, yung patapon na may mga pera na pinapapakinabangan pa namin. Yun lang po at nako, aywan ko bakit ano na nangyayari dyan sa LTO. Puro mga patabaing baboy na lang mga hayop na yan. Mag-checkpoint pag gusto. Dapat pag wala kayong trabaho, nandiyan kayo sa mga traffic enforcer, sa mga traffic light. Tingnan nyo kung may mga lumalabag sa batas trapiko. Yun ang hulihin nyo. Dapat magmumulta kayo dyan sa mga taong lumalabag. Ayun lang po at ako, sa nakikita ko lang talaga hindi advisable ang pagbibigay ng malaking multa. Ginagawa niyong palabigasan ang mga motorista. Ginagawa niyong negosyo ang LTO. Hindi advisable ang pagblaki ng multa para hindi lumabag. Mas sa tingin ko pa, mas kukunti ang paglabag kapag babaan nyo ang multa. Kapag nahuli nyo kung magkano lang ang rehistro, yun lang. O di, siyempre yung tao kung ganun lang, magagawa niya ng paraan kung 2,000 lang, 2,500. Makakagawa ng paraan yun para mairehistro na niya yung kanyang sasakyan. Kung sa Pasig nga nagagawa, libre. Bakit hindi na magawa sa nasyonal? Siguro kung si Vico Mayor na ang maging presidente ng Pilipinas, yun. Siguro hindi na kayo makakapagsamantala. Yun lang at magandang umaga po sa inyong lahat na mga kapwa ko driver at mga vendor.